Hello Libra, Sun, Moon, and Rising. Check mo yung iyong natal chart, ano? This is for Libra. Anyway, pag-usapan natin yung full moon na magaganap ngayong July 21, 2024. At ito ay nasa iyong 4th house. Kasama nito, nagkakaroon ng conjunction sa Pluto and opposition naman with your Sun. So, itong moon and sun ay nasa 29 degree, which is also known as anaretic degree. So, yung full moon na nasa iyong 4th house, ito nagbibigay ito ng parang demand or parang pinipilit ka, no, na mag-focus sa iyong personal life. Maybe may kinalaman sa home, sa house, sa family, or maybe a mother. Maaring ito binibigyan ka ng balance na pagsabayin ang work and yung energy na nilalaan mo pagdating sa yun nga, sa mga nabanggit ko, sa home, sa mother, sa family, and also meron ding pagbabalance dito ng atensyon pagdating sa public or sa iyong career, and yun nga, pagdating sa iyong personal life. Dito medyo ina-align sa'yo, no? Or pinapakita sa'yo yung mga bagay na dapat mong pagfokusan at mga bagay na dapat mong i-prioritize. Dahil kung hindi mo ito pagfokusan or ipa-prioritize, maaaring may mga risk na kakaharapin sa bagay na ito. And also, during this time, pwedeng makuha ng atensyon or makuha ng family or ng home or maybe even property ang iyong atensyon during this time. Maaaring may mga bagay na matatapos or dapat tapusin during this time. Okay? Lalo na itong full moon or kahit mga end of July hanggang until end of July. Itong mga bagay na ito ang dapat unahin or tapusin. Maybe some of you may kinalaman sa pagre-renovate or pag-aayos ng home, ng tahanan, and ng mga taong involved dito. And also it is having trine and sextile with your Uranus and Neptune. It is having trine with Uranus, itong si Moon, no? And also with Mars. Nagkakaroon ng trine dyan. Pag sinabi nating trine, ito yung parang walang kahirap-hirap na aspect sa astrology, ano? And it is happening in your 8th house, si Uranus and Mars. So may mga bigla ang gagawain na action na maybe may kinalaman sa other people's resources or other people's money, joint ventures. Pwede ring may kinalaman sa spirituality. Okay, pwede ring may kinalaman sa loan or tax na actually if you're planning, no, na mag-apply for loan or tax during this time, medyo magiging madali ito para sa'yo. So, pwede may mga biglaang actions regarding doon. And especially, it's having trine with the sun, na ito naman ay nasa 10th house.
maybe may kinalaman ito sa iyong career, iyong business, na pwedeng kaya ito ay gagawain because during this time ay nararamdaman mo yung feeling na dapat na talaga itong isakatuparan or gawain. And also, medyo magiging madali ang, although mahihirapan kang magdesisyon, maybe there's action na gagawain itong ibang tao na pwedeng mas mapadali itong mga pagdidesisyon para sa'yo. Dahil pwedeng sila din na magdesisyon para sa'yo, and pwedeng ito ang mag-benefit para sa'yo. Or maybe meron sila mga advices that could help you, no, shine pagdating sa iyong career. No, it can make changes pagdating sa iyong career or sa public, sa pagtingin sa'yo ng iba. If you're a public figure, maybe there's other people that could help you or may potential na matulungan ka during this time. Okay? Especially if you would connect to them. And medyo matutulungan ka nitong full moon na ito na matapos yung mga bagay na dapat mong tapusin. For me, it's not just home, pero maybe sa mga lugar na tinuring mo na lang ring tahanan. Okay? Pangalawang tahanan. And the sun is having, trine with Neptune, and it is in your 6th house. So, pwedeng ang atensyon nitong mga taong nakakasalamuha mo nga pagdating sa iyong career ay nasa sayo, and pwedeng they will feel what you feel, and pwedeng mararamdaman nila yung kabutihan mo, or makita nila sa'yo, maramdaman nila kung ano yung totoong ikaw, and then magbe-benefit ka nga dito sa mga taong ito. Okay? So, also with the moon having opposition with your sun, ito ay nagbibigay ng desire na matapos ang isang bagay and mag-success or makuha yung success dito sa bagay na ito, whether it's a project or maybe may kinalaman nga sa iyong career. But any aspect of your life, kasi home is also related dito sa iyong bagay na ito or itong situation mo na ito. Balance ang nakukuha natin dito. And that's it for now. Thank you for watching. Please do like and comment down below. And that's it for now. Thank you.